Yung loan app na pag-uusapan natin today ay isa sa mga pinaka-request nyo sa akin dahil ang grabe, ang daming ads sa social media, mapa YouTube man or Facebook, marami siyang ads. So, kung nakita nyo, nakita nyo rin. Ano ba pinagsasabi ko? Kasi yung loan app ay si Loanmate na mukha siyang promising kung ads yung pagbabasihan niya, guys. At na-approve ako. And kaagad ko siyang natanggap kahit na wala akong sinabit na payslip sa kanya. So this loan app, bago nyo siya i-download, under po siya sa kay Gulzara, which hindi ko po nahanap sa list of recorded online lending platforms ha. But since medyo makulit nga yung ads niya, so dapat natin siyang silipin, guys. Dapat kong pakita sa inyo kung ano meron sa loan app na to. Dahil yun nga, na-approve ako at hindi siya 7 days. But is it good? Yan yung pag-uusapan natin today. Kaya stick around, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, loan apps po yung pinag-uusapan. Siyempre, mas bet kong pag-usapan yung mga legit. As much as possible, gusto kong iwasan yung mga wala sa list of recorded online lending platforms. But because makulit yung ads niya, guys, at mukha siyang promising, so dapat aware kayo kung anong meron dito. So this video is not sponsored. Sinubukan ko siya para mabigyan ko kayo ng heads up. So yung pangalan ng loan app ay si Loanmate na under sa kay Gulzara Lending Corporation na again, ulitin ko, mauumay kayo dito, guys. Itong si Gulzara ay hindi po mahahanap sa list of recorded online lending platforms. Kung hindi pa kayo nakapag-download, then ito na. Alam nyo na kung anong meron sa loan app na to. So, pag may nag-mention na isang loan app, bigla ko na lang kaagad nakikita yung ads niya. Or paulit-ulit yung ads niya, it means dapat na siyang reviewin. Charot! So, 50,000 daw maximum. 12 months daw. 0.05 interest. Ano ba ito? Per day. Pero hindi na tayo naniniwala sa mga doon. Totoo to, then okay. Sana, ano? Anyway, so din-download ko siya, guys, para ma-experience ko siya at may ma-share ako sa inyo. Pero huwag nyo munang i-download. Wait, tapusin nyo muna yung video na to. Moving on, ito, meron siyang hinihinging mga information or mga pasilip sa cellphone natin at kailangan natin mag-agree doon para makapag-continue tayo. Siyempre, bibigyan natin siya ng permission na ma-access yung ating location bago tayo magbibigay ng ating phone number. So, syempre, pag nagbigay tayo ng phone number at nag-OTP, nakapasok tayo sa system nila, nag-agree tayo sa kanyang privacy agreement. Kaya huwag nyo munang i-download, mga guys. Panoorin nyo na lang yung video na to. Yun nga, 50,000 daw, repayment terms, 91 days. Pero huwag na tayo maniwala doon kasi, guys, hindi po, bihira lang po na yung isang loan app, pag bago pa tayo, kaagad tayo dun sa mataas na amount, mababang terms, or bihira lang, guys. So, expect na kaagad tayo na magsisimula tayo sa mababang amount. So, I click apply now at may pa-survey siya. Familiar na kaya yung platform nito, no? So, syempre, naglagay na lang ako kung anong info dyan sa questionnaire na yan. Dyan lang na part na yan. Kasi kung kung talagang legit to at may access sa credit history, malalaman niya naman to eh. Anyway, so doon naman sa contact information, kailangan ko magbigay ng email, work information. So ito lang yung mga questions eh. Hindi naman siya naghingi ng payslip like I said kanina. So meron siyang mga optional information. Hindi ko na yan pinovide, guys, for the information of everyone. Ay, namatay yung aking ilaw. Okay, I'm just gonna get rid of it. Moving on, doon na tayo sa references. Kailangan mo yung pulutin sa phone book mo. Tatlo po yung kailangan niya and more permissions. Tapos hingi po siya ng ID. Of course, familiar na tayo dito. And yung mga list of IDs na tinatanggap niya is ganito. Pero bago kayo magbigay ng ID sa loan app na to, guys, tapusin nyo na lang yung video na to, ha. And for your reference, yung binigay ko sa kanya is always, tad-tad na be. Gas-gas na yung driver's license ko sa mga OLA. Yung binigay ko sa kanya is my driver's license na, of course, pinicturan ko. Or pwede nyo ring i-upload from your gallery. And then yun, kailangan mo i-enter yung pangalan mo, although na-caption niya na yung ID number. So, magkiklik ka lang ng next, tsaka mag-selfie ka. Pagkatapos ng selfie, disbursement method na. So, pwedeng e-wallet, pwede bank, binigay ko sa kanya yung GCash ko. And, buti na lang, guys, hindi naman pala siya auto-send. Meron kang chance na ma-review kung anong meron sa loan app na to. Pero, minanotice lang ako, ha. At this point, pwede mo pag-isipan kung gusto mo talagang ituloy yung loan o hindi, So, lumabas po yung 4,000 yung offer. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo mag-expect na kagad kayo makaka 50,000. Expect kayo sa mababang amount. Ganun talaga ba sa OLA, guys? So, yun 4,000 na may 2 terms kang pagpipilian, 2 terms, saka 3 terms. Pero, here's the thing. Meron pa siyang, parang, drama naman kasi ito eh. Meron pa siyang piso, sa June 19, 2027, masyadong malayo. Pero, alam ko, if-free na nila to pag nabayaran mo yung 1 and 2 period. So, meron din siyang 3 terms, pero ganun din yung drama. So, mas lumalabas na mas mataas yung interest mo kapag doon mo pinili yung 3 terms. Which, parang,
masyado pa rin siyang short, guys, dahil po every 7 days ka magbabayad. Parang loko nga kasi pag in-applyan mo siya ganito, yung today counts as 1 day na. So after 6 days or within 6 days time magbabayad ka na. So parang lugi ka talaga sa loan app nito. Anyway, so hindi po naka-state, mapa 2 terms man or 3 terms, hindi po naka-state kung buo mo siya matatanggap or may kaltas. Kaya sabi ko sa inyo, tapusin niyo yung video na to. So hindi mo malalaman sa part na to, guys. Akala mo lang talagang diretso na yung hahatiin yung bayad mo. Pero ngayon pa lang, didiretsuhin ko na kayo, may kaltas po siya. So, syempre, buti naman at doon na muna ako sa 1,000, no? So, hindi ko po pinili yung 4,000 dahil yun nga, hindi nga naka-state kung magbabawas siya ng upfront fee or hindi. Wala pong nakalagay, wala siyang pasabi. So, sabi ko, for trying lang, kasi baka magulat kasi tayo, no? Ang gusto rin natin maging careful. So, dun lang ako yung pinili ko sa loan app na to is 1,000. Kasi pwede mo namang piliin yung term. Huwag yung sagarin kung hindi naman kailangan sagarin. So, buti na lang dun ako sa 1,000, guys. Dahil, sinasabi niya na first term, 600. Second term, 600. Tapos yung last na piso, kalimutan nyo na yan. Nabigla ako kasi yung pumasok, may kaltas po, hindi po buo. Yung pumasok, mga 5 minutes, may pumasok, 750. So, yung 1,000, kinaltasan niya ng 250, which is 25%. Tapos, sa loob ng pagkatapos, may ano pa siya, may interest pa siya. Okay, siguro lulunukin ko pa kung yung 1,750 yung matatanggap ko for as long as yung babayaran ko naman is 500 or 1,000. Pero ito, nagkaltas na siya, may dagdag pa siya. So, 750 yung matatanggap, and then, yung total na babayaran mo in 14 days is 1,200. Napaka-unfair, mga guys. Just imagine kung tinake ko yung 4,000, magkano yung ikakaltas niya? 3,000. Tapos magdadagdag pa siya. And how much more kung nag-3 terms ka, mas mahal pa yung mapupunta sa interest nito in a very short amount of time. So, this loan app is not SEC registered. Nasa inyo yan kung utang kayo sa loan app na to. Pero, para sa akin, yung talagang sinusunod kong rule, ewan ko sa inyo kung susundin nyo rin, pero gusto ko talaga sa mga loan apps na hindi sasakit yung ulo ko. So, ayoko sa mga loan apps na may kaltas, ayoko sa mga loan apps na sobrang mahal yung interest, sa mababang amount of time. Hindi pwede yung ganito, mga be. So, para sa akin, iwasan yung loan app na to as much as possible. Wag dito, guys. Meron naman tayong choices. If you wanna see a list of loan apps that are legit, SEC registered, mas maganda yung terms kaysa dito. Dito yung kay Loanmate. Wag dito, mga guys. Please check this list of registered online loan list of legit platforms. Kay Ate Red, hindi po sila sponsored. It's just that I put them together. Ito yung mga loan apps na na-try ko and so far okay naman yung naging experience ko sa kanila. Feel free to check that list out at baka andun po yung loan apps na mas bet nyo. Kasi para sa akin kung ako lang masusunod, iiwasan ko tong si Loanmate. Kahit na na-approve ako, natanggap ko siya, bilis, hindi na kailangan ng payslip, pero wag na, sasakit lang yung ulo nyo sa loan app na to. So that's it for today's video. I hope to see you on my next one. Bye!